Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ay ito na kabibig. Nag-attend para si Trillanes ng seminar sa ICC. Sponsor ba ito ng ICC? Kaya pala, hindi mahanap-hanap ng mga rallyista o yung mga DDS kung ang ingay ni Trillanes noong September 21. Kasi wala pala si Trillanes sa Pilipinas. Nandoon pala sa ICC, nagbeso-beso sila. Naku po, ito pa, kung Pulong Duterte, may hamon siya kay BBM. Sinugi mo na sana yung ama ko, BBM, para wala na yung kapraningan mo. Bakit kaya nasabi yun kung Pulong Duterte na tsugiin mo na lang yung tatay ko? Nako po, mga bibigyan ang ating pag-uusap-usapan ngayon. Grabe, no? Trillanes nagpunta ng ICC. At in fairness, may taste talaga ang ICC at alam nila kung sino ang pwedeng kontakin sa mga seminars like this. Trillanes, mga kabibig. So it means, matagal lang may contact at connection si Trillanes sa ICC. Nako. Sabi ng iba, baka si Trillanes talaga ang taga-report doon. Ito kabibig ito yung picture di umano na kasama si Trillanes sa isang seminar na nandun sa ICC. ICC holds 10th Seminar on Cooperation in The Hague with National Focal Points. Sino kaya ang nag-appoint kay Trillanes na siya yung national focal point na national representative ng Pilipinas? Akala natin hindi na tayo parte ng ICC. Pero bakit may representative ang Pilipinas? Hala ka. Diba? It's a big question. Bakit may representative ang Pilipinas kung hindi na tayo miyembro ng ICC? Yan, Trillanes. Nasa si Trillanes. Ito si Trillanes. Kita yung kabibig? Kita yung si Trillanes. Hindi yung makita. Hanapin nyo. Ang question ko lang ba, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, bakit meron tayong representative? At si Trillanes pa talaga? Bakit kabibig? Wala bang karapatan si Trillanes? May karapatan naman si Trillanes, pero ang tanong, sino bang nag-appoint sa kanya? Si BBM? Naku, uniping talaga ang totoo. BBM at Trillanes join forces together para matalo ang mga Duterte. Iba talaga ang politika, yung kaaway mo noon, na sinisigaw-sigawan mo na magnanakaw, na hindi mapagkatiwalaan, ngayon, friendship muna. Naku po. Yan. And it's Trillanes who represents the Philippines. How can we trust a dishonest person? This means that ICC is nothing but a political weapon utilized by those in power. Alaka. Sabi ni Hansel Werjamen, nagpadala ng clown kahihiya ka Pilipinas. Mao na di ganahan si PRD sa maging member ng ICC. What a big joke. Bakit nandyan si Trillanes? Trillanes talaga. Ito kabibig, ito yung nasaan ba yung picture ni Trillanes? Hanapin natin. May post ako kanina dito. Hanapin natin. Ayan. Ito, tingnan niyo kabibig, yan. ICC holds 10th Seminar on Cooperation in The Hague. Wow. With national focal points. Kailan ito nangyari? The participant on 16 and 18 September 2025, the 10th Seminar on Cooperation with National Focal Points took place at the set of the International Criminal Court. Yan pala. Yan si Trillanes. Kita yung si Trillanes. Yan. Kita niyo naman si Trillanes. Nandyan, di ba? Wow. Bigyan naman natin ng palakpakan si Trillanes kasi siya yung in-appoint or ano ba tawag dito? In-appoint or compulsory or nagpabida-bida. Pwede naman nagpabida-bida
sabihin natin, I nominate myself. O, pwede rin naman, mga kabibig, di ba? So, yun kabibig ngayon na pinag-uusapan na sabi ng ilang netizen, hindi na talaga mauuwi si Tatay Digong. Talagang binakura na nila ang ICC noon pa pala. Hindi talaga ma-release ang interim release Tatay Digong kasi nandiyan na si Trillanes, nagbeso-beso na sa taga-ICC, sa mga posibleng mga judges ng ICC, nagbeso-beso na si Trillanes. So, si Bongbong Marcos, posibleng pinadala si Trillanes sa ICC, and how Bongbong Marcos able to connect with ICC is because of Trillanes. So, maybe si Trillanes ang nag-introduce ni Bongbong Marcos sa ICC. Of course, ICC will respect the President of the Philippines. So, yung mga tao, kinokonek na nila ang istorya kung bakit si Tatay Digong ay agad-agad na padala sa ICC. Meron na palang may malaking isda doon na may connected sa ICC. Naku po. Kahit anong pang gawin ni Trillanes na magpaano ba, nasa likod siya ng mga tao, makikita talaga ang pagmumukha niya. Well, wala namang problema doon. Sabi ng iba, kung ang pangyarihan ng Panginoon ang siyang gagalaw, kahit ano pang gagawin niyo sa Duterte, kung gusto ng Panginoon na maligtas, mapauwi, or magkaroon ng interim release, wala talaga kayong magagawa pag ang power ng Panginoon na ang maghuhudyat. Yun kabibig ha. Yun ang pinag-uusapan ngayon tungkol kay Trillanes na nandun sa ICC. Ito naman ang komento ng ating mga netizen hinggil sa BIM. Ito pa, mga mukha ng taga-ICC hindi naman mapagkatiwalaan mga mukhang traidor. From Shoma Favor. Pera ng Pilipinas nandun na sa ICC by ni Bangag doon. Sabi ni Jewish Angel, grabing galit nila kay Tatay Digong, nabuking kasi ang mga kagaguhan nila. Yung kinurakot na trilyon dala niya para sa ICC. Kaya talaga kung anong mga sinasabi nyo ha. Huwag kayong ganyan. Pero komento ito ng mga tao. Si Lord na ang bahala sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. From Christina Reyes. Grabe ka talaga, Trillanes, tagal ng karma nyo lahat. From Ethan, Marie Ethan. So ano aasahan natin sa ICC kung ganyan nababayaran din sila? Kawawa naman si Tatay Digong na pinagsamantalahan ng kapwa Pilipino, lalo na mga nakaupo sa gobyerno. From Chanel Klein. Yun ang kabibig ha. Yun ang mga komento ng ating mga netizen. Hinggil sa nakita ng picture na nandun si Trillanes kasama sa isang seminar ng ICC. So, mapatanong ka talaga, may paraan pa ba na makakauwi si Tatay Digong? Or malulugmok habang buhay sa Tatay Digong sa ICC at kamatayan na lang talaga ang makapagpapalabas niya sa ICC. At speaking of kamatayan kabibig, Kong Polong Duterte, galit na galit, gustong manakit. Opo mga bibig. Kasi nalaman ni Kong Polong Duterte, itong ginawa ng grupo ni Marcos. Nag-post kasi si VP Sara ng information kung saan itong impormasyon na ito ay galing sa Malacanang. Ang nalaman ni VP Sara, meron palang pinapasok, ang ICC nagpapasok ng mga di umano mga agents sa selda ni Pangulong Duterte. Nag-welfare check, nag-interview kay Tatay Digong. Na-shock si VP Sara. Ang sabi ni VP Sara, akala ko kami lang ang pwedeng makapasok doon. At akala ko, hindi pagbibigyan ng ICC, it's because still Tatay Digong has his human rights. Parang naabuso ang human rights Tatay Digong at talagang he was forced na kausapin itong nag-interview sa kanya, follow na lang sa mga welfare check na ginagawa ng mga agents na ito, at parang tinapakan ng ICC ang rights ng Duterte family. Hindi man lang sila ina-inform ng ICC na, excuse me ma'am, may mga taga-Pilipinas daw di umano na nag-welfare check kay Pangulong Duterte. Okay lang ba sa inyo na ipakiusap ito ni Pangulong Duterte? Okay lang ba sa inyo na magkaroon ng welfare check yung ama nyo? Hindi ka bibig. Talagang pumasok ang taga-agent daw di umano
nakuha ang impormasyon na gusto nilang kunin, lumabas, na parang wala lang. So, hindi ka makapag-isip na mayroong bayarang nangyari. International Court, may bayarang nangyari. Kaya, si Trump, galit talaga sa ICC. Pera-pera lang daw yan, mga kabibig. Lalo na kung malaki ang bigayan, sabi ng mga netizen. So ngayon, napagtanto ng mga ilang netizen na ay tama ang sinasabi ni BP Sara na pwedeng masuhulan ng ICC. Kasi kalain nyo, pinapasok itong di umano'y mga ahente or agents para interviewin si Digong, magkaroon ng welfare check, pero ang pamilya Duterte hindi na-inform. Kaya nga galit na galit si Congressman Pulong Duterte. Sabi ni Congressman Pulong Duterte, makabibig sa kanyang post kanina. Ito, i-share ko lang sa inyo, kabibig, ha? Sabi ni Kong Pulong, sinugi mo na lang sana si PRRD para mawala yung pagkapraning mo. Yan lang ba ang kinayang isipin ng utak mo? Oh. Akala mo ba matatahimik ang mga tao pag pinakulong mo si PRRD? You will go down as the worst, most corrupt, and most hated president of this country. And we, the people, will make sure that you will answer for that. Bangag na pisot. Aler, kita sa si Congressman Pulong Duterte. Ay, baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko ang reaction na, ito yung po si Congressman Pulong Duterte. Wait muna, i-share ko sa inyo. Sabihin nyo, naku, gawa-gawa naman sa kabibig para lang mag-trending. O, ayan, Congressman Pulong Duterte. I-click natin, ha? O, yan. Kita nyo naman, Ito yung official statement ni BP Sara. O, ito yun, pinatay mo na lang sana si PRRD para mawala yung pagkapraning mo. Yan lang bang kinaya na isipin ng utak mo? Akala mo ba matatahimik ang mga tao pag pinakulong mo si PRRD? You will go down as the worst, most corrupt, and most hated president of this country, and we, the people, will make sure that we'll answer for that. Bangag na piso. Yan, ha? Yan ang statement ni Pulong. After niyang nabasa, after niyang nalaman ang pinagagawa ng bangag na administrasyong ito. Di ba, kabibig? Nakakagalit lang na malaman mo pala na may plano pala ito na kung ano-ano, mga welfare check. Sabi ni BP Sara, we don't need you, bangag. 6 na buwan na si Tatay Digong nandun sa ICC, tapos ngayon ka lang magpa-welfare check. For what? Para i-sure nyo kung buhay pa ang tatay ko? Kung buhay pa ang tatay ko, pwede nyo nang katayin? Grabe talaga si BP Sara. Galit na talaga ang mga Duterte. I don't know lang, mga kabibig. Pag siya na ang maging presidente, I'm sure talaga yan. May mga mananagot at meron talagang makukulong at meron talagang lalayas sa Pilipinas at magtatago ng 6 na taon. Kung 6 na taon lang, di ba? Yun na nga. Di ba? So, ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig? Grabe. Grabe ang mga nangyayari. Every now and then, may mga banat, may mga mga impormasyon. Eto si Tio Moreno, nandun kasi si Tio Moreno sa The Hague at meron siyang update kay Pangulong Duterte. Let's listen to this one. Yun ang date ng confirmation of charges ni Tatay Digong. It's just that na-postpone siya for a reason we don't know. Charot. Pero yeah, so kahapon may lumabas na news. Di ba ano yun? Yung 3 counts of murder as crime against humanity ang formally charged kay Tatay Digong. Again, i-clarify lang namin na hindi pa convicted si Tatay Digong. Pinahilan pa lang siya ng kaso. Confirmation ng charges. Oh, yeah. Hindi pa nga sigurado na yan ang magiging charges niya. Ito lang po ang ina-allege ng prosecution. So, wala yan. Kumbaga, dun sa taong nag-aakusa, sila yung nagsasabi na ito yon 3 counts. Pero even then, ang pathetic na, paliit na ng paliit. Sa totoo lang, di ba, kailan sa nag-umpisa yan? 20,000 to 30,000 ang mass unaliving, di ba? Pagkatapos ngayon,
Tapos later on, they brought it down to 12,000 na ganon. Ngayon, nasa 45 at pathetic pa yung 45 na yon. Yung tatlong charges na ikiniklaim nila in relation to the 45, which also means that hindi yata nila kayang patunayan yung 45 na yon. So, correct. that's it. Thank you, attorney. So again as mentioned by attorney, hindi pa yun ang ano, yun pa lang yung kayang i-file na Yun, kabibig ha, narinig nyo ang update nila. Okay? So, mukha Marcos. Hay nako mga kabibig. So, yun lang muna kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Diba? Trillanes is currently in The Hague. VP Sara just made a statement about the officials from the Philippine Embassy who entered the ICT detention to do a welfare check. Coincidence, or they're brewing something again since their evidence is not strong. Ooh, pwede ka bibig. Pwede. Pwede na, na-interview namin si Digong sa loob ng ICC. Ito yung sinabi niya. Inamin niya. Ganito, ganyan. Ganito yung paano niya sinugi yung mga ganito, ganyan. Pwede naman gamitin yun eh. Paano? Kasi na-interview namin si Digong, pumasok kami sa ICC. Hala, pwede ka bibig. Diba? Kung maghaka-haka lang tayo ng posibleng gawin nila na ano ba, mga witnesses or testimonya or mga tawag dito, ebidensya, pwede lang gawin yun na baka nagdrama-drama, nagbalat kayo lang sila na welfare check. Pero baka pinuwersa si Tata Digong na pumirma. O ito yung affidavit mo, Digong, pirmahan mo. Kung hindi mo ka magpirma, baka ano-anong kayo. Posible. Kaya posible naman na VP Sara will ask a video kasi lahat naman ay tawag dito, lahat naman documented kung sinong papasok, lalabas sa sela ng Tata Digong. Pwede siya humingi ng video, surveillance video, CCTV video, nung time na pumasok itong mga di umano na taga Philippine Embassy sa The Hague na nagsagawa ng welfare check kay Pangulong Duterte at nag-interview kay Pangulong Duterte. Humingi ka ng video surveillance, VP Sara, at tingnan mo. Baka na puwersa na sa Tata Digong ng pumirma ng mga apidapit dyan. Baka doon makukulong sa Tata Digong. Di ba kabibig? Posible mangyari yan eh. Posible talagang mangyari yan kabibig. Sabi ko sa inyo. So, yan lang po muna ang ating latest lebak-lebak for today. Basta galit si Pulong Duterte. Ang sinabihan niya bangag pisot. Alam mo naman ang Bisaya pag magalit, di ba? At least tayo hindi mapagmura na in a sense na makapapigil pa tayo compare ka Tata Digong, alam mo na Tata Digong. Yun na talaga ang nature niya. Natawa lang ako ba? Sabi ni Basti na, tawag dito, sinugi mo lang sana ang tatay ko para matapos yung pagkapraning ng utak mo. Yung pagiging praning ha, posible yung epekto ng mga suyop-suyop nila. O baka hindi na makatulog si VVM ba, praning na. So ang ginawa niya, sige, hanapin ng way kung saan pwede natin ma-interview si Digong. Hanapin ng way na pwedeng kung ano ang pwedeng gawin. Hawak natin ng ICC. Posible naman, di ba? Doon si Trillanes at atin ng seminar. O sino ba nag-appoint kay Trillanes, ikaw ang punta sa ICC, ha? Ikaw ang representative. Hindi na tayo member ng ICC, pero may representative tayo. Paano nangyari yun? Diba? Kung ako yung taga-ICC, Trillanes, hindi ka pwede dito, dong. Kasi hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Pwede ka mag-attend kung membro kayo ng ICC, pero hindi na disqualified, pero hindi pinaupo, pina-attend. So meaning, malakas ang koneksyon ni Trillanes sa ICC. Ganon kalakas ang power ni Trillanes. Posible yun. Ramdam ng powers natin. Diba? Kaya, iniisip nila, makakalabas pa kaya si Tatay Digong? Sa awa ng Diyos, pwede. Gamitan ang power ng Panginoon, pwede kabibig. Pero kung gamitin na ang power ng mga demonyuhan, nako, it's a battle between evil and good. Evil and God. Diba? So yun na kabibig, don't forget to like this video. Na-like nyo na ba? Nung iba hindi pa nag-like, i-like nyo na, oy.
I-like nyo para mag-trending tayo. Yun lang kapibig, don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time.